Meron po tayong bagong tema ngayong bagong buwan. Grabe, May na, May, June. Alam nyo, next month, kalahati na ng 2024. Bilis, no? Bilis ng panahon. Talagang dapat po maging, let us be mindful sa oras. Okay, for this month of May, yung ating bagong theme, may tatanong muna ako sa atin. Saan nyo ito nakikita nakasulat? Yan. Saan? Sa dollar. No, tanongin mo yung katabi mo, may dollar ka ba? Ha? Yung ekonomiya ng bansang Pilipinas, nalulungkot kapag tumataas ang dollar. No? Pero yung iba dito, masaya. Sino rito yung mga sumasaya pag tumataas yung dollar? No? At least honest. Amen? So yung mga dollar earner, masaya pag mataas ang palitan. Alam nyo ba? Konti na lang, 60 na. 57, kano huling palit? Hindi ko pa yata binibigay, receive. 57.4. Yung huling papalit ko, 57.4. Nung mga unang panahon, ako'y nagpapapalit ng dolyar, mga 25 pesos. Mga unang time, no, na nautusan na ako magpapalit. Sino rito yung umabot ng 7 pesos pa ang dollar? Yan, si ate, inabot pa, 7. Ako 25 nung 90s, 25 nung 90s. No? So, nakikita natin itong yung in God we trust sa dollar. Kasi po, for this month of May, yan po yung ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin is biblical financial principles. Amen? Nitong mga nakaraan kasi, meron mga nagsabi sa akin, Pastor, baka naman po pwede na magkaroon tayo ng mga pag-aaral about finance. Alam nyo po ba, meron akong aaminin sa inyo, mas maraming topic at pag-uusap sa Bible na sinabi patungkol sa pera kaysa sa kaligtasan. Mas maraming pag-uusap na nangyari about money. Alam niyo po kung bakit? Ito ang isa sa pinakamainit na issue sa buhay ng tao. No? Tingnan natin, no? Tingnan na po natin. Ano yung naiisip mo na solusyon sa lahat ng problema mo? Hindi ba? Parang, kung ako lang maraming pera, wala nang problema. Hindi ba? Minsan parang ganun ang payak na kaisipan. Although, sasabihin ng iba, no, kapag medyo talagang, madramang matulain sa buhay, uy, hindi naman. Totoo naman na hindi naman. Pero sa totoo lamang po, deep inside, no, sa isip-isip at sa puso ng maraming tao, kung marami lamang akong pera, sabi, ang dami ng pera, wala sa kaligayahan niya. Pero marami namang habol na habol. Amen? Habol na habol sa pera. Tingnan mo to, ha? Sinasabi ng maraming tao na ang tunay na kaligayahan, mas matatagpuan mo sa Lord. Tama ba? Mas matatagpuan daw ang tunay na kaligayahan sa Lord. Pero tingnan mo, matatagpuan daw ang tunay na kaligayahan sa Panginoon, pagka magsisimba, tinatamad. Pag mag-o-overtime, kahit pagod na, ganado pa. Amen? Yung pag may OT, yung iba nga gusto may OT, may overtime. Tama po ba? Yung nanay ko, kahit hindi siya ang nagtatrabaho, masayang-masaya pag maraming OT yung tatay ko. No, parang, okay ito. Lalo na kung medyo mataas-taas yung rate. Tama ho ba? May tatanong ako sa inyo. Kailan mahirap gawin ng isang bagay? Ha? Dati natatandaan ko to Meron akong tinanong, halimbawa yan, si Nanay Del. Nanay Del. Tinanong ko kasi umabot siya doon sa dollar na medyo mababa-baba pa. Nanay Del, ngayon ho ba, kung sakali
merong jeep na tumirik. Kaya nyo itulak? Hindi nyo kaya itulak. Pag sinabi ho sa inyo, pag naitulak nyo, bibigyan kayo ng 5 milyon, susubukan nyo. Tingnan mo, lumakas. Di ba? Alam nyo, yung mga bagay, mahirap, depende sa kapalit. Ganun ho yan. Ang mga bagay-bagay, nagiging mahirap, depende sa kapalit. Humihirap or dumadali, depende sa kapalit. Amen? Alam nyo kung bakit yung mga OFW na, mahirap bang malayo sa pamilya? Mahirap. No? Pero bakit nakakaya? Kasi mas malaki yung sweldo ron. Subukan mong minimum wage din sweldo ron. Aalis pa kaya yan? Palagay nyo, aalis pa yon kung minimum wage din? Kung 600 per day din ang bayad? 550 rin, palagay nyo, aalis pa? Hindi. Bakit ko papahirapan ang sarili ko? Ganun lang din naman. Nakukuha po natin, ang mga bagay-bagay, humihirap or dumadali, depende sa kapalit. Amen. Sino ho dito yung nung nanligaw, yung bahay ng nililigawan mo, saksakan ng layo? Yung ang layo-layo. No? Halimbawa, taga-Kabuyaw ka, yung nililigawan mo, taga-ano pa, taga-Alabang. Medyo malayo-layo. Ano? Lahat kayo, puro taga-malapit. No? Puro taga-malapit lang. Siguro, ang pinakamalayo na ay si Ellie at si Janice. Yung anak kayo, pans na pans, sabi ni Bacolo, Ganun lagi Ang layo kasi si Ellie nasa Kabuyaw, si Janice noon nag-aaral sa UP, Los Baños. UP Los Baños. Ano? Pero alam nyo ho, tapos ang baon ni Ellie noon, natatandaan ko 100. Parehas kami na 100 per day. Siyempre, magkano rin ang pamasahe hanggang Los Baños, tapos pabalik pa. 100 lang, pangkain pa. No? Alam niyo ho, pag magpupunta si Ellie, ang pagkain nila ni Jen, noodles. Hindi cup noodles. Hindi cup noodles yung noodles talaga na nasa pack. Tapos ibababad sa mainit na tubig, dilulutuin, pagtsatsagaan. No? Kasi mas mahal pa yung cup noodles, di ba? Pero yung Lucky Me, yung nakaganon, mas mura lang yun. Pagtsatsagaan yun, kasi walang pera eh. Malayo, mahirap, pero ano ba kapalit? Sabi ko sa inyo dumadali, no? Humihirap, ang mga bagay-bagay, depende sa kapalit. Amen. Tapos tayo, sinasabi natin lagi, napakahalaga ni Lord, napakahalaga ni Lord. Sa Diyos matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Tingnan mo to. Pag pera, ang usapan, ang dami nating handang kayang ipagpalit. Pero pag kay Lord, okay lang. Amen. Aminin natin, saan mas madali umabsent? Sa church o sa work? Saan mas madali? Palagay mo, saan mas, no? Mas madali sa church. Kasi parang wala namang mangyayari sa'yo. No? Parang hindi masyadong matindi yung mawawala. Pero kapag umabsent ka ng isang araw, sayang ang... di ba? Doon mapapagod ka pag pumasok ka. Dito nakaupo ka lang, nakikinig ka. Pero mas manghihinayang ka doon kasi hindi talaga yung time spent and effort spent ang pinanghinayangan mo. Ang pinanghinayangan mo, yung kita o yung perang mawawala. Amen. Kaya po, mga kapatid, ang katotohanan po ng buhay ng tao ay hindi po natin makikita sa mga bagay na ating sinasabi.
makikita ang katotohanan sa ating buhay sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita na palagi nating ginagawa. Kaya kahit anong sabi po natin, na mahalaga talaga si Lord, mahal na mahal ko si Lord, pero kapag ang pagpipray, pag-church, pagbabasa ng Bible, ay parang walang masyadong value sa atin compared sa overtime, no? Ano lang po, niloloko lang po natin ang ating mga sarili. At ito naman yan, nakalagay kasi sa Bible, in Book of Jeremiah, the heart is deceitful. No? Hawakan natin yung ating puso. Sabi ito, mapanlin lang. No? Sino dito yung bait na bait ka pa sa sarili mo? Mabuting tao naman ako, okay naman ako. Si Webb daw, bait na bait sa sarili niya. Mabait naman po talaga si Pastor Webb. Mabait po yan. No, hindi po yan masyadong mapanakit. Bait na bait tayo, no? Minsan, ang tingin natin sa ating mga sarili, madalas we're doing so a noble life, no? But sometimes, hindi natin ma-accept or masabi na talaga na merong mga mali or pagkukulang, ano. Why? Kasi deceitful nga yung heart. Amen. Kaya din minsan, kasi alam natin, nasasabihin natin tama na, hindi, si Lord ang mahalaga, si Lord ang mahalaga. Hanggang sabi lang tayo, pero sa totoo lang, in reality of our lives, si Lord nga kaya ang pinakamahalaga? Tanungin mo yung katabi mo, si Lord nga ba ang pinakamahalaga? Amen? No? Tingnan natin ito, no? Si Lord pinakamahalaga, kapag kachat mo si crush, kaya mong mapuyat. Pagka-chat mo si crush, kaya mong mapuyat. Di ba? Lalo na yung mga youth natin dito, kayang mapuyat niyan, kayang mag-effort niyan. Amen? Sino rito yung minsan nakakapasyal gala once a year? Halimbawa, Enchanted, once a year man lang, yung ganong klaseng pasyal gala, na you will spend around 1,500 pesos. Meron? Wala. Liars go to church. Pero linggo-linggo, makikita mo, nasa SM, mga ganyan. Bakit ko sinabi yun? Tingnan mo ha, once a year, sometimes willing tayo to spend 1,000 pesos for a theme park, Enchanted Kingdom, like that. Manood ng sine, spend tayo ng 1,000 pesos. Every year, meron tayong inaatinan ng mga conferences, no? To train our spiritual discipline, no? To edify our spiritual life. Are you willing to spend as much? Every year. Kasi yung mga conferences naman natin, once, twice a year lang yung mga ganong presyuhan. Sa totoo lang, yung dito natin sa malalapit, 50-50 nga lang yan Yung iba hanggang ngayon, di pa bayad sa akin, abonado pa ako Magko-conference na ako ulit sa Batangas. Na-invite tayong speaker sa Balayan G12 conference. Naku, inaalam ko, baka madagdagan na naman yung mga mayuta. 50 pesos na lang, di pa malo. Pero tingnan mo, pagka ganun, alam mo kung bakit? Kasi masyadong devalued. Hindi siya masyadong mahalaga. No? Mga kapatid, huwag niyong isipin na parang nagsasakitan lang tayo rito. No? We are trying to dig up the truth in our lives. Because the truth shall set us free. Alam mo, ito yung mga pinaka-nakakatakot na kasinungalingan sa ating buhay. Yung mga kasinungalingan sa ating buhay na tayo ang gumawa at tayo rin ang naniwala. Sasabihin mo sa sarili mo na, di, alam mo, si Lord number 1 sa buhay ko. Sinabi mo yun, no? Pinaniwala mo rin ang sarili mo ron. Ito yung pinaglagyan ko ng suka kahapon Sigurado kayo, nugasan mo to Pinagsawsawan nyo ng calamaris to Ano? Kaya po, badig up natin yung truth. Mga kapatid, mahal po natin ang isa't isa. No?
Powerhouse Church, kayo mga nanonood dyan, hello nga pala, nakalimutan ko yung batiin. No? Mahal po natin ang isa't isa. Mahal po natin kayo, mahal ko kayo. Ano man ang kakulangan po natin sa buhay, ano man ang mga kamalian natin sa buhay, we are saying these things, preaching these things to set us free. Na po, para po tayo mapalaya. Kailangan po kasi natin ng Diyos para maayos ang ating buhay. Amen? Kaya, going back to our topic, napakahalaga po ng pamimera sa buhay ng tao. Sa totoo lang, sobrang halaga na ito ang umuubos ng majority of our time and efforts every day. At isipin, tama po ba? Tama, no? Maraming tao ang umuubos ng kanilang time, energy, effort, at isipin araw-araw patungkol sa pera. No? Siyempre, nagtatrabaho tayo. Kayo, ilang oras ba kayo bukas? Tindahan? 10 hours bukas. Pag may tindahan ka, katulad sa kanila, lalo na food business, 10 hours bukas. Pero yung 10 hours bukas, wala pa yung oras luto. Preparasyon at pamimili. Ano? So 10 hours bukas, preparasyon pagluluto, mga ilang oras? 4 to 5 hours. No? 14 to 15 hours every day. Yung mga natitira, para sa tulog, para sa kung anumang bagay. Sipin mo 14 hours para sa pagkita mo ng pera kasi kailangan naman po talaga yan. Hindi ko minamasama yan ha, kailangan po natin yan. Ang prayer at challenge ko rin talaga dito sa atin lahat sa Powerhouse Church ay talagang umunlad sa ating mga finances. Amen. No, bakit? Marami po tayong gagawin. Marami pa tayong gagawin at maraming bagay sa mga ginagawa natin, kailangan din po talaga ng pera. Alam nyo po, yung usapang pamimera, wag po nating gawin parang tabu. Sabi nga kahapon dun sa ATS, tabu. Alam niyo yung tabu? Hindi po yung sa pagligo, ha? Oo, hindi po yon. Pag sinabing tabu, parang yung mga bagay na hindi komportabling pag-usapan. Ano? Parang nakakahiyang pag-usapan. Pero ang pamimera po ay dapat po pag-usapan sa loob ng simbahan. Kung ano ang sinasabi ng Bible, kung paano natin dapat i-manage ang ating finances. Kasi alam niyo po, maraming tao ang na-paralyze ng mundo makalapit sa Diyos kasi nga nasakal ng pamimera. Amen? Ang sabi po sa Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Alam niyo po, money is a good servant but a very bad master. Alam niyo po, yung pera, yan ay tools. Sabihin natin lahat, tools. Tools lang po yan. Instrumento. Kakailanganin natin. Ano po? Pero po, hindi po tayo nabubuhay para dyan lang. Kailangan natin yan, pero hindi yan ang dahilan ng buhay. Kasi minsan ang mga tao nabuhay na lang talaga para dumami ang pera eh. No? Parang yun ang hinahabol, dumami ang pera, properties. Alam mo, pag namatay ka, nang yan lang ang hinabol mo sa buhay mo, mamamatay ka ng napakalungkot. Mamamatay ka ng napakalungkot. You will not understand the fullness of life. Amen? Alam niyo po, ang sabi po din sa Bible, Acts 20:35, in all things that I have shown you, that by working hard in this way, kasi ang sinasabi rito, magtrabaho, magsikap, no, yung mga tao, by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of our Lord Jesus. How He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Sinasabi niya, magsikap tayo, magtrabaho tayo, magpakagaling tayo. Para daw ano? Kasi anong gagawin natin? We must, ano sabi? We must help. We must help
the weak. Kasi paano daw? Sabi, paano? It is more blessed to give than to receive. Ang dami pa po natin gustong matulungan. Katulad po ng mga nasa picture na ginagawa natin na yan. At alam nyo po, ang mas gusto pa natin talaga, mga nasa plano natin magawa, ito kasing mga kawang-gawang ginagawa natin na yan, sa totoo lang, hindi pa ako, yung parang sampalataya dyan. Ano lang yan? Hindi po yan solusyon. Pamatid lang po yan, pamatid. Sabi mo sa katabi mo, pamatid. Pero hindi yan solusyon. Amen? Halimbawa, ganito yan. Ngayong araw, halimbawa, wala kayong bigas at ulam. Ang gagawin ko, bibigyan ko kayo ngayon ng bigas at ulam. Ang tawag doon, pamatid. Pero hindi yon solusyon. Ang solusyon, kapag yung isa sa miyembro ng pamilya ninyo, natulungan, naturuan, magkaroon ng hanap buhay, kumikita ng pera at araw-araw, kaya niyang mag-provide ng sarili niyong pagkain araw-araw. Yon solusyon. Amen? Kaya ito mga nagagawa natin na ito, pamatid lang to. We are praying that someday, Powerhouse Church will be a catalyst in our nation that we can truly help the weak, the oppressed, na makatulong, na makatapos sila sa pag-aaral, magkaroon ng training para magkaroon ng hanap buhay, or mismong makapag-provide ng mga hanap buhay. Sinong gustong mangyari yon sa ating ministeryo? Para mangyari yon, alam mo, it is blessed to give than to receive. Kailangan kaya natin mag-give. And you cannot give what you do not have. Amen. Kaya ako, ang prayer ko, yung mga miyembro natin dito, mga kasama, katuwang natin sa Powerhouse Church, paunlarin tayo ng Panginoon. Katulad nung sinasabing prayer ni Kuya Rod, tsaka ni Ariel, sabi nila, Pastor, ang prayer ko, ang tithes ko, 200,000 a month. Eh kung ang tithes ninyo, bawat isa, halimbawa, offer nyo, 200,000 a month, eh magkano na kaya yun? Eh sa 10 tao lang, 2 milyon na yun sa isang buwan. Ilang tao kayang pag-aralin nun? No? Ilang tao kayang pag-aralin nun? O tapos ipapasok pa natin sa Asia Tech, meron discount. Hindi ba? Makakatapos yung mga tao sa pag-aaral, magkakaroon ng marangal na trabaho. Yan po yung tunay na tulong sa tao. Hindi ayuda. Yung ayuda, anong tawag lang doon sa ayuda? Pamatid. Pero yung ba ay solusyon? Hindi. Kaya alam nyo, maraming politiko ang gusto nila pamatid kaysa sa solusyon. Alam mo bakit kapag pamatid ang kaya mong i-offer? Maya't maya, kailangan mo sila. No? Kasi pamatid, maya't maya, kailangan mo sila. At kapag palagi kang may kailangan sa kanila, magiging asa ka na sa kanila. Kaya kapag kinailangan ka rin nila, obligado ka. Pero alam niyo po, true leadership, kapag natulungan mo yung tao, na dumating yung araw, na kaya niya nang tumindig sa kanyang mga sariling paa, at hindi ka na niya kailangan. Kumbaga, pwede na lang pasalamat. Pero alam mo, pag natulungan mo yung tao, nakakatindig sa sarili niyang paa, hindi na niya kailangan ng tulong mo, nakatayo na siya, yun ang tunay na tulong, mga kapatid. Amen? Kaya, dalangin ko ang bawat isa sa atin, lalo pang pagpalain ni Lord. No? Dumating ang araw, makita natin, magkakaroon tayo ng mga maraming scholars, makapagpaaral ng mga kabataan, no? Lalo na yung mga kapos talaga. Makita natin, pagdating ng araw, mga maging professional sila at makatulong talaga sa ating bayan. Ngayon, ito yung tanong. Actually, may mga bagay dito na kinuha ko mula ron sa aking preaching series last year. Ay, hindi. 2 years ago, ewan ko kailan, anong taon yon.
about finances, yung Money Wise series. Meron akong mga in-integrate dyan. No? What does becoming rich mean for you? Ano ba pag sinabing mayaman? Pwede bang magbigay ng picture? Anong naiisip mo pag sinabing mayaman? Hana, pag mayaman, anong naiisip mo? Ha? Milyonaryo. No? Alam niyo, meron nga tayong term, kutis mayaman. No? Si Ate Des, pwedeng kutis mayaman eh. Oh. Si Sophie. No? Pag ako, naku po. No? Parang pag kutis mayaman, sinasabi nila na maputi, makinis, no? Parang ganun daw eh. Ano pang nasa isip natin pag sinabi mayaman? Ano pagkain nila? Nung bata ako, ang nasa isip ko lagi, ang pagkain nila, fried chicken. Uy, naalala ko nung elementary ako, public school ako, elementary. Kapag dadalang kami ng lunch, tapos yung kaklase namin, ang baong fried chicken. Uy, yun yaman, fried chicken. Pag fried chicken, mayaman. Ano? Nung araw. Anong mga ewan ko lang kung hanggang ngayon, kung ganun pa rin ang isip, kapag nakakotse, mayaman, no? Kahit utang. Parang ganun tayo eh. Pag nakita mo nakakotse, uy, kakotse ah. Big time. No? Parang ganun, ano? Yun yung mga isip natin eh. Ano suot ng mga mayayaman? Huh? Alam nyo, yun yung maling kaisipan ng iba. Akala nila yung mayayaman, lagi nakasignature. Mga kapatid, ang tunay na mayayaman talaga, ang sisimple po ng suot. Alam nyo, palagi ko nakukwento, kasi ang lakas nung naging strike sa akin noon, nung nakausap ko yung si Attorney Elena Lim. Si Attorney Elena Lim, sila ang may-ari ng, ano yung golf course dito sa Cabuyao? Santa Elena Golf Course, kanila yan. Yung Liip, kanila yan. No? Yung My Phone, kanila yun. No? Sabi niya sa akin, the problem, walang preno eh. The problem with you, middle class, is you spend too much to look rich. Masyado kayong gumagastos para magmukhang mayaman. Kahit minimum wage lang ang sweldo, bibili ng original na kung ano-ano kay mamahal. You spend too much just to look rich. Sayang pera. Sino nakapanood nung video ni Ramon Ang? No? Problema nyo, minimum wage lang kayo kung ano pinagbibili nyo eh. Bibili ka ng mahal na aso, no? Gagasusan mo ng dog food. Minimum wage lang kita mo, kapatid. Kalahati, kinain ng aso. Sana, ninegosyo mo na lang. Ang nasa isip natin, pagka mayaman, ganyan. Maganda suot, no? Si Justin Bieber ba yan? O, yan. Ganyan, no? Maganda yung kotse, may swimming pool. Yan yung mga nasa isip natin pag mayaman. Ano po? Maraming ginto. Nakita nyo ngayon yung mga magpapares na ang daming ginto? Di ba? Kaya lang alam nyo, gold is a good investment. No? Actually, I'm not sure kung mas mabilis ang appraisal ng gold sa real estate. Yung paglaki ng value niya. Ano po? But what is rich? What is rich? Meron picture. Sino talaga ang mayaman dun sa dalawa? Alam mo, pwedeng nagsuswimming ka sa isang napakaganda at napakalaking swimming pool na pag-aari mo, but if you are lonely deep inside, parang hindi ka rin rich. Ano? Pero itong batang ito, no, kahit balde lang yan, palagay nyo yung authenticity, yung pagiging tunay ng kanyang kaligayahan, kakontentuhan, tunay na tunay. Tunay na tunay po ba? Tunay na tunay. Amen? Ganon din sa pagkain.
Kahit anong sarap ng pagkain mo, pero pag solo ka at cellphone lang ang kaharap mo, kahit anong sarap niyan, parang hindi fulfilling. Pero kapag kumakain kayo, buo ang pamilya mo, no? Hindi kayo nag-aaway-away, masaya kayo, nagkukwentuhan kayo. Kaya alam nyo, mga kapatid, dito sa Powerhouse Church, eto, sinasabi ko sa inyo na, lalo na yung mga kabataan, hanggat magagawa nyo laging sabay-sabay kayo kumain, ha? Tanghalian, hapunan, sikapin nyo. Huwag yung kumakain na yung iba, ito, may ginagawa pa ako sa kwarto, manonood pa akong TV, tumigil kayo. Sikapin yung kumain kayo magkakasabay. May value po yan, may essence po yan. Darating ang araw, hindi na talaga kayo magkakasabay-sabay. Kaya hanggat may panahon na magkakasabay kayo, gawin nyo. Amen? Diyan yung maano yung tunay na saya ng pamilya. I-training yung mga anak. Kung yung mga anak matigas, ayaw, kaltukan nyo. Ayaw mo pumunta? Alam nyo, ito madalas kong mabanggit ito, political will. Alam niyo minsan sa magulang, ganyan, political will mo lang yan. Pwede ba namang siya yung masunod? Kapag sinanay mo na siya ang masusunod, pagtanda mo, problema mo yan. Amen? Sikapin magsabay-sabay kumain. I-training na maglaging sabay-sabay kumain. At alam niyo, napakasaya po sa pakiramdam niyan pag yan ang ating nagagawa. Ano masaya? Maraming laruan o maraming kalaro? Alam mo, kahit anong dami ng laruan mo pag mag-isa ka. No? Pag mag-isa ka. Pero kapag ang dami mong kalaro, sabi nga ni Kim, kahit pagulong lang, ang tawag niyan, pagulong. Para sa mga taga-Laguna, taga-Kabuya, taga-Kalamba. No? Alam niyo ba, nagdi-drip yan. Bumabangking yung gulong na yan. Masaya. Pero alam mo, pag mag-isa lang yung bata, kaya yung mga iisa pa ang bata dyan, dagdagan nyo na. Diba? Kumpara mo sa ganyan. Ikaw ngayon, aminin mo, sa mga magulang ngayon, anong gusto mong makita dyan sa dalawang ginagawa ng anak mo? Ito o ito? Alam niyo po, after the pandemic, yung mga batang nakulong sa ganito, nasanay sa ganyan, ang daming lumabas naging introvert. Medyo antisocial, hindi na sanay sa tao. Medyo ilag na sa tao, yung inabot ho nito. Kaya dapat po, habang may panahon pa, i-retraining natin. Naging introvert, doon na nasanay, doon na yung naging mundo nila. O yung saya nito. Amen? Naalala ko yung anak ko, tinuruan ko magtumbang preso, dinala ko rin sa junk shop ko dati, pinaglaro ko sa mga kapitbahay. Hindi marunong. Si Jedi, tumira, ang inasinta yung mukha ng kuya niya. Sapul ng tsinelas si Judah, sapul ng tsinelas sa mukha si Judah. Akala yung taya yung babatuin, hindi alam yung lata. No? Hindi ba't ang saya ng mga panahon na to? Alam nyo, they are missing a lot kaysa nakaganon lang sila sa cellphone. They are missing real life in exchange of virtual life. Amen? Having plenty doesn't always equate to being happy. Akala mo pag marami, masaya? Hindi po lagi. Hindi po laging pag maraming pera, masaya. Hindi po laging pag maraming pagkain, masaya. Pag maraming arian, masaya. Sa totoo lang, ang sabi po ng Book of Proverbs, ang kaligayahan ng buhay ay nasa kasimplihan nito. Sabi ni Solomon, the more simple life is, mas masaya siya, mas simple. Kasi alam mo, pag ang dami mong iniintindi, pag ang dami mong yaman na iniingatan, sa totoo lamang, minsan ang nagpapatakbo na ng buhay mo,
yung pagbabantay sa lahat ng kayamanan mo. Amen? Contentment and gratitude is the key to peace and happiness. Kapag ikaw ay kontento, at kapag ikaw ay nagpapasalamat na sa kung anong meron ka, yaan ang mayaman. Amen? Pero yung hindi, yung milyonaryo na, ang lungkot pa, feeling niya, mahirap siya. Alam niyo po, sa totoo lang, merong mga milyonaryo, may mga milyon ng perang nasa bangko, nakatabi, pero feeling, naghihirap. Feeling kinakapos. Meron. Meron ako napanood na video, nag-uusap yung mag-asawa. Sabi nung asawa lalaki, how much did we lose today? We lost $1 billion. Kasi medyo mayaman sila. Medyo bumaba yung stock value nila. Nalugi tayo ng 1 billion ngayong araw. Stupid, stupid, stupid! Sabi naman ng isa, mag-asawa, how much do we have in the bank? We have $2 million. Sabi nung asawa niya, oh my God, we're so rich! Yung isa, 2 milyon lang ang meron sila, pero pakiramdam niya, ang yaman-yaman na nila. Yung isa, nawalan ng 1 bilyon, although mas malaki yon, pero ang dami pa nilang ilang daang bilyon, feeling nila, ang bobo na nila. Hirap-hirap. Attitude. Amen? Wala yung kakontentuhan, wala yung pagpapasalamat. Kaya hindi ibig sabihin, pag marami, masaya. Kailangan po nating may tama yung ating pananaw tungkol dyan. Wealthy is having a great deal of money, resources, asset. Yan daw po ang pagiging mayaman. Amen? I want to read to you 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that through His poverty, you might become rich. Alam mo, sinabi rito, naghirap ang Panginoon, nais niya pagyamanin tayo. Again, ayoko pong equate ito lagi sa pera. Hindi ibig sabihin pag maraming pera, mayaman. Tama po ba? Sinasabi ko kanina, pag nandun yung kapayapaan at kakontentuhan, yun ang mayaman. Amen? At yun ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya nga siya naghirap, nagdusa, so that we may become rich. Sabi mo sa katabi mo, gusto kang pagyamanin ni Lord. In John 10:10, ito yung plano niya. Sinabi niya rin, the thief comes only to kill, steal, and destroy, but I have come that you may have life and have it to the full. Ang nais ng Panginoon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Deuteronomy 28:1-13. Ito po yung babasahin kong mahaba at dito tayo magbe-base. If you fully obey the Lord your God, mga kapatid, pakinggan nyo itong mabuti. Ang ganda po nito. Ang ganda po nito. Pakinggan natin mabuti. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come upon you and accompany you. Ano yung sinasabing come upon and accompany? Ang sabi doon, dadating at sasamahan. Sino rito yung may dumating naman na wala agad? Yung iba nga, hindi ba dumadating, may pupuntahan na. At nung nakita mo, yung mga pupuntahan, kulang pa. Kaka-aircon mo ngayong summer. Pero dito, ang sabi ng Panginoon, may darating at sasamahan ka, mananatili. Sinong gusto ganon? Yung pera mo dumadating, tas nandyan laging meron. Hindi yung dumating lang, pagtingin mo, wala na. Babay na. Sabi dyan, all these blessings will come upon you and accompany you.
If you obey the Lord, your God. Mga kapatid, the key to financial blessings, itong wealthy life, is obedience to God. As simple as that. Sumunod po tayo. If you obey the Lord your God, you will be blessed in the city and blessed in the country. Hindi mo kailangan ng Manila rate. Kasi parang sinasabi, dapat sa city para Manila rate. You will be blessed in the city and you will be blessed in the country. Ang pinaka-pinupunto ng Panginoon dito, nasaan ka man, kaya kanyang pagpalain. Minsan kasi ang parang pinupunta natin, ay ako kung mag-abroad lang ako siguro, paula rin ako ng Panginoon. Siguro naandun ang kayamanan. Kapatid, pag ang pabor ng Diyos ay nasa sayo, kahit na andito ka sa Pilipinas, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Pwede palakpakan natin ang Lord? Pangako niya yan eh. Ngayon, ito nga lang yung tanong, yung title kanina. In God we trust. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Sa larangang ito? Amen? Kahit nasaan ka raw, kaya kang pagpalain ni Lord. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks, your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in, and you will be blessed when you go out. Yung business mo, yung hanap buhay mo, yung mga sources mo, pagpapalain ni Lord. Amen? What is the key? Obedience is the key. Amen. Kaya lang, in God we trust. Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon to obey? Amen? Eh yun nga, hirap tayong sumunod kasi parang ang tingin natin, mas alam natin yung dapat. Na pag tayo ang nag-isip ng paraan, yun ang mas effective. Amen? Kaya alam nyo, sa totoo lang, yung tithing is testing. Amen? Kung babasahin natin yun, nakalagay, sabi nga ng Lord, test me in this. Eh sabi nga ng Diyos, wag mo kong susubukin. Tapos doon sinabi niya, ngayon mo ako subukan. Alam mo kung bakit? Ang tao, lalo na pag-usapang pera o may kinalaman sa pera o maapektuhan yung pera niya, takot at hirap na hirap sumunod. Takot at hirap na hirap sumunod. Sa totoo lang, yung area na yan is just a practice of our obedience and management for God. Amen? Pangako ng Diyos, pagpapalain yung ating mga kinabubuhay. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Even your competitions. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand onto. Yung gawa ng kamay mo, pagpapalain, hindi ka na magiging hari ng sablay. Amen? Sino rito yung mga pag may pinagawa sa kanya, sinasabi, mekaniko, pero pagka siya gumawa, nasisira, siraniko. Amen? Eh buti, kung kasing galing tayo ni tatay lahat sa pagmemekaniko ng motor, pag may gusto kayo pagawa sa pag-assemble ng motor, dalhin nyo sa binyan, sa mga bibar. Ano yan? Champion dito sa buong Pilipinas. Palaging maraming inilalaban yan. Ano? Sinasabi, yung hinahawakan, basta siya ang humipo, basta siya ang gumalaw, nagtatagumpay. Bakit? Andun yung blessing ni Lord, andun yung favor. Yung pag ikaw ang nagluto, pag siya nagluto, laging lasang ulit. Amen? Pinagpapala kasi ni Lord. Na yung milk tea na ininom ko kahapon, nakala ko hindi ko maubos dahil wala akong hilig sa milk tea. Ngayon lang ako nasarapan sa milk tea nung nanggaling sa brew, please. Hindi, kidding aside, kahit sila alam nila yan. Pero kahapon sabi ko,
Ba't parang hindi ito lasang, Formula 44? Hindi, yung Formula 44, gamot sa ubo yun nung araw. Kasi yung ibang milk tea talaga, pag ininom ko, parang cup syrup to. No? Pero yun, bakit? May anointing, may favor ni Lord. Amen? Pinagpapala. No? The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord will establish you as His people, as He promised you on oath. If you, laging ito eh. If you keep the commands of the Lord your God and walk in His ways, it is God's principle for the success of your finances, of your livelihood. Obedience to God. Kaya ang tanong, in God we trust? Amen? Kasi minsan nakakatakot sumunod kasi baka hindi kumita. Then all the peoples on earth will see you that you are called by my name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, the crops of your ground, in the land He swore to your forefathers to give. The Lord will open heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the works of your hand. You will lend to many nations, but will borrow from none. Sabi rito, ikaw na raw yung magpapautang, hindi na ikaw yung mangungutang. No? Tanong mo yung katabi mo, gusto mo yon? No, yun, parang sawan-sawa ka na sa dami ng nagme-message sa'yo. Oy, kailan ba? Di ba? No? Na si Juna, hindi ka na tinigilan. At si Judith, no? Lahat ng bayarin mo, puro Judith na. Lahat ng bayarin mo, Juna. Hindi mo pa rin nababayaran. The Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God, that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom. Sinong kine-claim to? Kakaunti, Babasahin ko ulit, Alam nyo, ang pagsabi ng amen, siya nawa, I agree. Yes, Lord. Kaya kung, alam nyo, if the message, gusto mong i-agree for your life, always say amen. You are claiming it for your life. Babasahin ko ulit, The Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God, that I gave you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. No? Claim it for your life. Ito yung pinakaano niyan If you pay attention to the commands of the Lord that I give you this day and carefully follow them. Sundin natin yan. Obedience to God's law and command is the key to God's blessing and favor. Yun po ang pinakasusi. Iba kasi, lahat tayo araw-araw may blessing. Sabi nga, every gising is a blessing. Tama po ba? Lahat tayo kailangan ng ulan. Ang ulan, sinabi rin ng Bible, pumapatak sa mabuti at sa masama. Tama po ba? Pag umulan ba sa subdivision nyo, sa bahay nyo lang, o pati kapitbahay damay, kahit gaano ka pambwisit? Diba lahat? Lahat may blessing. Lahat gumigising. Pero iba yung may pabor ng Diyos. Alam mo minsan, yung pabor ng Diyos, pinagtutulungan ka na kung ano-ano nang ginagawa sa'yo ng paligid mo, kung ano-ano nangyari sa paligid mo, no? Nagpapandemic, sabi nga yung iba, nung nagpapandemic, nagtatanggalan, no?
Pero katulad nung nangyari sa iba rito, imbis na nagtatanggalan, panahon pandemic, napo-promote pa. Favor. Amen? Favor ng Lord yan. Paano natin mapapakita that in God we trust? Number 1, learn to ask God. Matthew 7:7-11. Ito yung very famous na humingi, humanap, at kumatok. No? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. For everyone who asks, receives, and he who seeks, finds. Ito no? Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Humihingi ba tayo sa Panginoon? Pag humingi tayo sa Panginoon, humingi po tayo specifically for things, ha? Panginoon, ito pong hanap buhay namin, pagpalain mo. Sana po, tulungan mo kami na maging ganito. Tapos sinasabi rito, seek. May kasunod yung ask. Meron sunod, seek. Humanap ka rin. Amen? Huwag mong laging isipin, nung humingi ka, ilalaglag na lang ni Lord sa'yo. Humingi ka. Sabi mo sa katabi mo, hanapin mo. Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Anong gusto mo? Yung kumpanya lumapit sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, common sense. Alam mo si Lord, ba't hindi common sense Sabi niya, ask. Nga, Lord, tulungan mo po ako magkatrabaho. Ano sumunod? Seek. Tama po ba? Hanapin mo. Huwag yung gusto mo humingi ka ng trabaho, di ka naman nag-a-apply, di ka lumalabas, di ka nag-ahanap. Seek. Sabi mo sa katabi mo, seek. Ano sunod? Knock. Alam mo ibig sabihin ng knock? Lumalapit ka. Humihingi ka ng tulong. No? Humanap ka, hanapin mo, tapos ask favor. Kumato ka, lumapit ka. Ito problema minsan ng mga tao masyado mayabang. Kala mo lagi, kaya mo on your own. Hindi, ako lang tsaka si Lord. Okay din naman yun, pero alam niya mga kapatid, minsan si Lord gumagamit din ng mga tao. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kumato ka rin. No? Pangalawa, have the right motives. Ano nga yung una natin? Humingi sa Diyos. Yung paghingi, samahan ng paghanap, samahan ng pagkatok. Pangalawa, dapat tama ang puso. Sabi ng James chapter 4 verse 3 ay ito. Kapag kayo ay humihingi, hindi kayo nakakatanggap sapagkat humihingi kayo ng may maling motibo sa inyong puso upang ito ay ubusin para sa inyong pansariling kaligayahan. Lord, nagpe-pray ka, Lord, sana po bigyan niyo po ako ng sasakyan para magamit ko po para sa church. Bigyan niyo po ako ng 2-door sports car. Yung kulay red. Tapos kumain ka ng pita. Ano? Alam mo sa paghingi natin sa Panginoon, bakit mo hinihingi? Alam mo ito na, ewan ko lang, baka nanonood Peace tayo Sample lang naman. Meron nagtanong sa akin, Pastor, pag nagpa-rhinoplasty ba ako, kasalanan? Ikaw ka magre-react agad, baka mamaya isipin nila ikaw yun. Pastor, kasalanan ba pag nagpa-rhinoplasty ako? Ano yun, pag nagparitoke ba ako ng ilong, kasalanan ba yun, Pastor? Sabi ko, sa totoo lang, wala naman nakasulat sa Bible directly na kasalanan magparitoke. Kaya lang ito, tanong, worth it ba na yung pera mo dyan mo ilagay? Baka mamaya meron ka pang utang na hindi mo nababayaran. Tapos uunahin mo yung ilong mo. Hindi ba't nakakahiya naman doon sa pinagkakautangan mo na nakita? Teka lang. Ba't tumangos tong ilong mo? Hindi ba't nakakahiya naman?
Lo, mali eh. Sabi mo sa katabi mo, mali. Mali yung paghingi. Bakit mo gustong yumaman, kapatid? Sa totoo lang. Ba't gusto mo magkaroon? Sabi ko rin sa isang kaibigan kong pastor, money and power are very dangerous things. If you do not have the right maturity, ang pera at kapangyarihan ay nakalalasing. At kapag ikaw ay lasing, lalo na yung mga lasing na lasing, wala yon sa tamang, nawawala na sa wisyo, nawawala na sa right understanding, nawawala na sa right decision making. Bakit? Pag nalasing ka sa pera at sa kapangyarihan. Pero alam mo, sabi, yung anak ko nga, yung anak ko pag nag-pray, sabi ko, anak, pag nag-pray ka, specific. Aba, nag-pray, Lord, bigyan niyo po kami ng $90 trillion. Tingnan mo nga, kita mo, ba't ganun mag-isip yun? Ba't ganun mag-isip yun? Bata pa yun eh. Italo mo, aanhin mo yun. Hindi pa matured. No? Hindi pa matured. Amen? Kaya kung ginagawa ko sa kanila at an early age, training ko talaga sa finances. Pinaghahanap buhay ko. Sarnasar nga ako nung siklab, sabi ko, magtinda ng tubig at tininda, yelo. Dinalaban naman yung tubig dun sa siklab, yung bottled water, yelo. Sabi ko, ano yung papainom? Pasusup-sup mo sa bumili. Pero ubos naman. No? Ewan ko, kung nadala dahil anak ng pastor, yun nga bisita kong pastor, yung speaker, yung asawa niya, bumili. Sabi ko, ba't ganyan yung tubig mo? Hindi, okay lang po, pastor. Ano iinumin mo dyan? Bakit natin gusto na maraming pera? Kayamanan, kapangyarihan. Bakit? Balikan natin yung intro natin kanina. Babaguhin pa po natin ang ating bansang Pilipinas. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. We are praying that our church will be a catalyst, no? Sa ating bayan. Na tayo tutulong sa buhay ng maraming tao dahil meron tayong gustong kapalit. Amen? Una, para mailapit talaga sila sa Panginoon, tas mabago yung buhay. Dapat tama ang motibo sa paghingi sa Panginoon. Number 3, ito na po yung last point na merong 8 sub-point. Have the right actions. Hindi, totoo, pero bibilisan ko na lang. Have the right actions. Dapat, sa pamamera, humingi. No? Humingi, humanap, kumatok. No? So, kumbaga, hahanapin mo yan. Tama po ba? Kikilos. Pangalawa, dapat tama puso. Para makuha natin yung pabor ng Diyos. No? Kasi, humingi ka man ng humingi, pag alam ng Diyos na sala ang puso, hindi ibibigay. Kasi mahal ka ni Lord. Iniingatan ka ni Lord. Baka pag dumamay pera mo, masira ulo mo. Amen? Ito, lagi ko itong tinatanong eh. Kung meron kang 3 milyon ngayon at your disposal, andito ka kaya? No? Andito ka kaya? O halimbawa, wag na natin, sige, may nagbigay sa ito, 100,000, kailangan mo maubos ngayong araw. Magsisimba ka pa kaya? Ay, hindi, kailangan ko ubusin to, sayang yung challenge. Sa bagay, maliit na lang 100,000 eh. Isang flat screen lang yun eh. O, binigyan ka lang 1 milyon. Siguro, baka hindi ka na magsimba. Kung ano yung mas mahalaga, nawawala. No? So, dapat tama yung puso. Kasi ito ngayon, dapat tama yung galaw. Ano po? Tama yung galaw. Now, for us, the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Tama yung kilos. No? Tama yung kilos natin. Ayon sa pananampalataya natin, na pwede natin masabi talaga, by works, because of our faith, kaya natin ginagawa kasi yun yung ating pinapanampalatayanan. Tama po ba?
Sino nakaranas na magkasakit? Anong ginawa mo? Hindi, yung hindi kailangan ng doktor. Simplihan lang natin. No, yun, nag-pray agad. Talagang napaka-born again ito ni ate. Nung masakit ulo mo, anong ginawa mo? Uminom ka ng gamot. Di ba? No, uminom ng gamot. Di ba yung pinakasimple ka dala? Uminom ng gamot. Bakit? Para mawala yung sakit. Naniniwala ka, mapapagaling ka nun? Sino rito yung nakaranas bumili ng painkiller ang mahal? No? Aasa-asa ka. Pag ininom mo to, mawawala yung sakit pag ininom mo. Naniwala ka. Alam mo kung bakit ka handang magbayad ng mahal na yon? Naniwala ka eh. Palagay mo, kung hindi ka naniniwala na yung gamot na yon, pagagalingin ka, babayaran mo? Iinumin mo? Lalo na rito yung mga batang akala mo pag pinainom ng gamot, akala mo pinapatay. Yung lahat na ng buta sa mukha, tinakpan, mapainom lang ng gamot. Tatakpan ng ilong, hawangan sa bibig. Akala mo kinakatay, mapainom lang ng gamot. Bakit natin pinapahirapan yung anak natin sa pag-inom ng gamot na yon? Naniniwala tayo, solusyon yun sa kanya. Amen? Ginastusan, in-effort. Bakit? Naniniwala ka. Bakit yung prinsipyo ng Diyos? In God we trust. Amen. Faith without work is dead. Kaya kahit anong sabi mo, naniniwala ka, pero hindi mo ginagawa, wala rin. Right action, no? Ngayon, ano yung mga right action? Katulad nito, ang ganda nito, nakita ko na ito eh. No? Sabi kasi, faith can move mountains. Minsan, yung mga labahay nyo sa bahay, ga-mountains na. Kaya ang ginawa mo, pinag-pray mo. Sa ngalan ni Kristo Jesus na taga Nazaret, na matay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli na 3 araw. Ikaw, gabundok na labahin, ay inuutusan ko. Mali eh. Amen? Ano yung tamang actions? Number 1, have the habit of working hard. Proverbs 14:23. All hard work brings profit. Kapag marunong tayo ng hard work, merong profit. Sasabihin ng iba, hindi pastor, di kailangan yan. Work smart. Hindi ko na sasabihin kung sino lagi nagsasabi ng mga ganong work smart. Pero, naku po, kapag ginawa mo yun, talagang work hard din ang kalalabasan. Hindi, sige, didiretsuhin ko na. Para, dami na naman akong basher eh. Both in the virtual and physical world. No? Alam nyo, kadalasan ganito, sa mga network, MLM, multi-level marketing, yung mga nagne-networking, sasabihin nila, alam mo, hindi naman minsan kailangan yung mag-work hard ka eh. Just work smart. May leverage, ganyan. Eto, tanong. Sabi, and you can do this part-time. Sa totoo lang, sinong mga yumaman sa networking? Hindi, mayroon mga yumaman dyan. Yun bang ginawa nila ng pajab-jab lang? Papitik-pitik lang? Sino yumaman sa networking? Yung mga nag-full-time, yung kinarir. Yung nag-invest. Yung tinodo. Kaya huwag natin sasabihin na hindi yung work hard, work smart. Work hard pa rin po yun. Amen? Sabi ni Jack Ma, on the path to success, you will notice that the successful ones are not the whiners nor the complainers. Alam mo yung kadalasan yung mga nagtatagumpay sa buhay, yung hindi mareklamo. Yung, hirap naman. Ang nagtatagumpay, yung hindi mareklamo. Sabi mo sa katabi mo, kaya wag ka reklamador. Alam nyo, halimbawa sa pag-uumpisa natin, yung mga newly grad, pagka-graduate nyo, hindi kayo kontento sa sweldo, just do your best. Do your best. Keep on doing your best. No? Your character is the one being built. Eventually, aanihin mo yan.
Amen? Hindi umpisa pa lang, dami mo na reklamo. Have the habit of working hard. Pangalawa, have the habit of being diligent. Lazy hands makes a man poor, but diligent hands bring wealth. Ano ba yung diligence? Diligence is steady. Sabi natin lahat, steady. Earnest and energetic effort. Devoted and painstaking work and application to accomplish an undertaking. No? Nag-a-accomplish, tinatapos, diligent. Ibig sabihin, pag may inumpisahan, tatapusin. Steady, tuloy-tuloy. Earnest, maagap. Maagap. Energetic. Kaya ako minsan, pag sinasabihan ko minsan yung mga youth or kahit yung mga anak ko, huwag ka nga trabahong tamad. No? Alam mo minsan yung nasabi kong trabahong tamad, yung pag nakita mo pag nagwalis, alam mo ako, employer din ako eh. Marami na kaming naging tagalinis doon sa school. Si Kuya Ray, yung best friend ko, nung nabubuhay pa, bago mag-alas 5 ng hapon, bago mag-uwian bago pa mag-uwian ng 5 o'clock, linis na school. Meron man pa planchain, siguro 10-15 minutes lang, ayos na. At ang ganda ng linis. Meron din naman kaming naging tagalinis, aabutin ng alas 8, alas 9 ng gabi sa school, hihingi pa ng tulong, pagkatapos ang dumi pa rin. Hindi ganito eh. Walang diskarte, walang diligence, no? Hindi earnest, hindi maagap, hindi energetic, no? Yung pag nagpunas, no? Gilas-gilasan. Sabi mo sa katabi mo, gilas-gilasan mo naman. Sa totoo lang ako, tamad na tamad makasama sa trabaho yung mga kukupad-kupad. No? Pero alam mo, kapag nakita ng mga employer ng ibang tao, ikaw magilas, ang tingin agad sa'yo, asset. No? Kaya tayo dapat sa mga ginagawa natin, meron tayong diligence. Mga kapatid, bayad man or hindi. Sabi ng Panginoon yan, gawin natin yung mga pinagagawa sa atin with all our might, as if we are serving God, not men. Kasi laging mapararangalan ng Diyos kapag lagi po natin ginagalingan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, galingan mo. Lagi natin galingan, kahit sa bahay natin. Nagugas tayo ng plato, isasalansan mo, gandahan mo, hindi pinagpatong-patong mo na lahat. Pag maghahain tayo, ayusin natin. Alam mo ngayon, natutuwa ako kay Jedi Judah, pag naghahain, yung kutsarang tinidor, laging magka-X. Nakita kasi nila ako, pag naghahain, hindi naman X, pero meron akong sarili. Sa kanila raw, ang design nila X, ganon. May presentation, simple pag effort yun eh. Alam mo, yung excellence, habit po yan. Habit yan. Kaya yung sanay magpasa ng mukhang basura, laging, sige, pwede na yan. Sige, pwede na yan. Laging nagiging ganon. Amen? Kaya tayo dapat laging nag-accomplish ng task devotedly. Number 3, seek wisdom and knowledge. For us, na lumago in our finances, sa atin mo yan, let us seek wisdom and knowledge. Mahalaga ang may alam. Sabi nga ni K.R. ni Baron, knowledge is power. No? Tayo taga-powerhouse, kaya dapat may knowledge. Amen? Yung paraan how to manage finances and how to grow our finances, pag-aralan po natin. Magbasa po tayo ng libro. Makinig kayo minsan kay Chinkitan. Born again po yun. I'll give you I'll drop some names na si Chinkitan, Christian yan. Si Francis Kong, Christian yan, mga finance experts. It's good to read their materials. Ano po? Kung paano yung magandang pamamahala ng pamemera. Ano? Let's seek wisdom. Tapos ganito. Baka magalit sa akin yung mga Kaya lang, I just really have to say it. Ganito.
If you want to seek wisdom and advice, ask for those people who has the reputation. If you want to, kasi meron ganito, nung araw kasi, ang tawag sa kaya magagalit sa akin, peace tayo. Ang tawag sa mga nagtitinda ng insurance, ano? Nung araw. Sa nagtitinda ng insurance? Agent. Ahente, ngayon ang tawag. Oh, iba na. Financial advisor na. No? Ano yun eh? Marketing yan eh. No? Is tayo, Pro-Life. Sun Life. May Pro-Life ako. Kumuha ako. No? Kailangan naman yun eh. No? Kailangan yan. Pero financial advisor. If you want to get an advice on how you should manage your finance, ask somebody who manages their finance effectively. Hindi yung meron ng label na, teka, advice ako sa'yo, yumaman ka ba? Halimbawa, magpapa-advise ka about business. Simple lang yan. Pero yung nag-advise sa'yo, walang business. Ganito lang yan, pagbi-business. Ganito lang yan. Ano? Saan mo natutunan yan? Sa YouTube. Hindi ko naman sinasabing palagi pong gano'n. Especially in the area of finance ang sinasabi ko. No? Especially in the area of finance. If you ask somebody kung anong magandang gawin sa finance, magtatanong ka dun sa baon-baon sa utang. Hindi nakakabayad. Alam mo ano sasabihin sa inyo nun? Alam mo magandang gawin mo, mangutang ka sa ganito, kakilala ko, dadaling kita. Ikaw naman, ang walang masyadong nga no, maganda nga yan, solusyon nga yan. Kasi alam mo, minsan tayo pag namang problema, akala natin yung instant solution ay yun yung mga best solution. Now, seek and ask wisdom. Number 4, 3.4, develop yourself. If you don't change who you are, tandaan natin to ha, maganda to. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Gusto mong magbago yung mga natatanggap mo sa buhay? Kailangan mabago mo ikaw at yung ginagawa mo araw-araw. But if you keep on doing the same things every day of your life, you will end up receiving the same things. Develop yourself. Kaya ako lagi ang challenge ko sa inyo, magbasa pa tayo ng libro. No? Huwag ka lang mag-milk tea ng 5 araw. Huwag ka lang mag-milk tea. Maliban lang kung sa brew please kayo bibili. Hindi kasi yung iba naman talaga, ako kung mag-mano ako niyan, pag may nagyaya lang. Pero huwag niyo naman gawin tubig. Baka naman yung kalusugan nyo na madali niya, no? Alam mo, minsan ako mag-skip lang tayo ng ilang ganyan. Nitong just recent, galing ako National Bookstore, meron akong isang biniling libro. Siguro ang halaga niya is 480. No, it's a good book. Tinignan ko yung review nun. 480 pesos. Yung matututunan ko doon, pag nagawa ko sa sarili ko, malaki matutulong sa akin nun. No? Malaki pong matutulong sa akin nun. Develop yourself. Tapos, by seeking wisdom, we are also developing ourselves. Tapos, ganito. Alam nyo, yung iba, matuto lang kahit walang bayad. Kasi yun yung mga may growth mindset. Kailangan meron tayong growth mindset. Alam mo, meron ganito. Matuto lang siya kung paano pinapatakbo nung isang malaking business, nung isang big-time businessman, kung paano yung mindset niya, in-offer niya sarili niya. Pwede ba maging assistant mo ako for 3 years? For free. Huwag mo ako sweldohan for 3 years. Trabaho ko sa'yo. Alam mo, nasa isip niya, gusto niya lang makita yung buhay noon at matutunan kung paano niya ginagawa. Dahil siya mag-sacrifice ng ganun. Mag-develop lang siya. Pero alam mo, nung natuto siya, tapos nung nakita rin ng big-time businessman, na talagang porsigido siya, yung big-time businessman, tinulungan din siya. Okay, here's the capital. Try starting your own.
Kasi alam niya na natuto na rin yun para sa kanya. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, hindi naman po madamot yung ilang mayayaman. Although mayroong madadamot din talaga. Pati mahirap naman, may ganun may madamot din Kaya lang ganito, ito mayayaman. Matalino sila magbigay ng tulong. Hindi po sila bulagsak sa kanilang resources. Kasi alam pinaghirapan Alam din minsan na kapag binigay, masasayang lang, mawawala lang. Sayang lang. Ganun lang din ang mangyayari. Amen? Develop yourself. I hope na hopefully this year makapag-conduct pa rin tayo ng seminar training talaga. Huwag po kayong mag-alala yung kung financial seminar training tayo sa church, wala po tayong ibebentang product. Hindi, talagang kung paano natin pwedeng ma-develop. No? Have multiple sources, yan. Subukan po natin na magkaroon ng iba't ibang source ng pinagkakakitaan. Meron kang trabaho, meron kang side hustle, meron kang passive income, okay po yun. Pero halimbawa, nakaasa tayo, isa nagtatrabaho, nagkukumpanya, nagtatrabaho. Pag nag-pandemic ulit, kung sakali, laglag. Pag-aralan po natin kung paano tayo magkakaroon ng multiple. Alam niyo po, sa Book of Ecclesiastes, ang nakalagay doon, ang ideal na source of income, 7 hanggang 8. 7 hanggang 8. Ako ngayon, kung ako personal, 1, 2, 3, 4, 5. Meron ako personally, as of now, I have 5 or 6 sources of income. Huwag niyo sabihin, yaman pala ni Pastor, 5 sources of income. Tigda 200 lang ho yung bawat isa. Never disclose. Pero merong 5 sources na win-work out. Kaya masakit na ulo ko rin But we need to work it out. Pag napabuo ko nga, kuya, yung Dio, iniisip ko, pag maganda, bebenta. May nabili akong motor. Di ba nagdi-Dio kayo? Nakuha ko siya, 5,000, sira-sira. Ngayon, pag yun naayos, pag napaganda ng maganda, tinignan ko sa marketplace, pag yung magandang maganda, kinis na kinis, hanggang 40, 45 pwede. Tapusin ko na raw. Number 5 na ako. Invest in God's kingdom. Alam niyo ito yung nabanggit ko kahapon in Haggai chapter 1 verses 5 to 9. Sabi rito, sabi ng Panginoon, give careful thought of your ways. You have planted so much but harvested little. You eat but you have never enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but you are not warm. You earn wages only to put them into purse with holes. Kumikita ka pero parang nilalagay sa bulsa na butas. Bakit daw? This is what the Lord Almighty says. Give careful thought of your ways. Go up into the mountains and bring down the timber and build a house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expect much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away, declares the Lord. Because of my house which remains in ruins, while each of you is busy building your own house. Sinasabi rito, kaya tayo minsan hindi na pagpapala. Busy ka sa pagpapaunlad ng sarili mong buhay at bahay, pero wala kang pakialam sa templo ng Panginoon. Kaya minsan hindi tayo binebless. Sabi rito ng Panginoon, tumulong tayo in building the temple. Invest in God's kingdom. And by investing in God's kingdom, napagpapala, nabibigyan ng proteksyon yung ating mga kabuhayan. No? Sabi ng Matthew chapter 10 verse 42, and if anyone gives even a cup of cold water to one of you, to these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. When we help yung mga manggagawa ng Panginoon, when we bless yung mga manggagawa ng Panginoon, sinasabi rito, certainly you will not lose your reward.
I'm saying this, stating these things because it is God's principle. Amen? It is God's principle. Not because I need it. Alam nyo, ako personally, I am investing. Nagbibigay ako personally doon sa nagme-mentor sa akin si Bishop Rennie. No? Pero alam nyo po yun, naalala ko nung unang-unang araw na nagbigay ako sa kanya, hiyang-hiya ako. Kasi, nag-ipit ako sa kanyang kamay ng lukot na lukot. Ewan ko ba naman ba't pag nagbibigay tayo lukot na lukot, no? Ba't ba pag mag-o-offering nga talagang... Gaya kay Bishop, 500. Wala naman kasi akong kapera-pera noon eh. 500. Kaya lang, yung pagbibigyan ko, multi-millionaire. Multi-millionaire yun. Kailangan ba niya yung 500 ko? Hindi niya kailangan yung 500 ko. Pero binigay ko sa kanya. Ba't ko binibigay sa kanya? It is my investment in God's kingdom. No, kasi sabi rito eh, when I give to God's disciple, I will certainly not lose my reward. I'm just exercising God's principle. Ano? And it's true. By experience. Naranasan ko po ang katapatan ng Panginoon sa bagay na ito. Number 7. Pangalawa na ito sa huli. Sabi ko sa inyo, walo yan eh. Akala nyo, nagjo-joke ako, no? Improve your management skills. Na? Management is discipline. Sabi natin lahat, discipline. Sabi natin sa katabi natin, management. Ito isa sa pinakamalaking mismanagement. Ang gumastos ng higit sa kinikita. Tingnan mo yung katabi mo. Guilty ka ba? Ang gumastos ng higit sa kinikita. Kakalungkot, no, minsan. Ito ho, ang birthday, yung ngayon message, yung sinasabi ko, ito sermon talaga to. Yung birthday, huwag niyo ipangutang. Mga kapatid, yung birthday, huwag niyo ipangutang. That is not good management. Yung piyesta, huwag niyo ipangutang. Unang-una, born naging kayo eh. Nahanda kayo sa piyesta. No? Huwag niyo ipangutang. Yung mga pamporma, huwag niyong ipangutang. Kung yung cellphone gumagana pa, ayos pa, matino pa, pero dahil may bagong model, huwag niyong ipangutang. Kapag tayo gumagawa ng ganyang bagay, binabaon natin ang ating sarili. Yung rebound, wag mong ipangutang. Pag yung rebound, pinangutang mo, magre-rebound sa'yo yan. Amen? Do not spend more than sa yung kinikita. Amen? Wag maya't maya, dine out. No? Laging kain sa labas, wag lagi pong ganon. Kung hindi kaya, hindi ko pinagbabawal, pero i-manage ng maayos. Amen? I-manage ng maayos. Iparte, matutong mag-budget. Sabi mo sa katabi mo, budget. Ngayon, kapag sasabihin ng iba, pastor, kulang. Pastor, kulang. Kung kinakailangan mong mag-downgrade ng ulam, mag-downgrade ka. Nakakalungkot. Minsan, yung iba, merong Netflix account, merong Prime Video account, merong Disney Channel. Ano pa yon? Ano yung Iris? Iris, ano yung sa'yo? Ano pa ang mga channel? Prime. Apple TV.
Viva Max. Ba't kayo tumatawa? Ba't alam niyo yan? Bagay ako rin tumawa. No? Ang daming binabayaran gano'n kung pwede namang wala. Ano po? Manage. No? Improve your management skills. Ayusin natin. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yung pera na dumating sa atin, ganyan na yan. Hatiin mo ng tama, yan na yung pagkasyahin mo. At dapat, nahiwalay mo yung tithes, tapos meron kang nasisave. Tayo baligtad. Ganito gagawin natin eh. Ibabudget na natin, ubusin na natin. Pag may natira, tsaka natin i-offering, or pag may natira, tsaka natin isi-save. Eh, lagi wala natira. Ganito po. Eto, kinita mo, no? Tanggalin mo na agad yung tithes. Unahin si Lord. Pangalawa, mag-declare ka ng ise-save mo. Kahit magkano, kahit maliit, basta meron at tuloy-tuloy. Basta meron at tuloy-tuloy. Hindi na ako magsasabi 5%, 10%, 20%. Kung anong kaya nyo, basta meron at tuloy-tuloy. Kasi ang ipapractice natin dyan, disiplina. Disiplina. Basta meron, tuloy-tuloy. Amen? At kung ano matira, yun ang pagkasyahin mo sa ulam, tubig, kuryente. Pagkasyahin mo sa lahat na yun. Pagka hindi kumasya, downgrade mo. Downgrade. Ito, lastly, number 8. Ito po yung isang crucial. Sabi nga, what you manage, you cannot lose. Number 8, manage and settle your debts properly. Magbayad ng utang. Sabi mo sa katabi mo, magbayad ka. In Psalms 37 verse 21, the wicked borrows but does not pay back. Anong tawag diyan sa mga hindi nagbabayad? Wicked, masama. Masama daw ang hindi nagbabayad ng utang. Sabi mo sa katabi mo, magbayad ka. Mga kapatid, naunawaan ko na maaring ang lahat ay wala pa doon sa tunay na kapasidad. Oy, alam nyo, ito sa building natin na to, siguro mahigit 1 buwan na akong hindi nakakabayad. Hindi dahil walang pambayad. May pambayad. Wala lang akong oras pumunta. Wala akong oras pumunta. Sila na nga pinapunta ko eh. Pero alam nyo, every time, anong ginagawa ko? I call. Uy, meron akong check rito. Paano kaya gagawin ko? Pwede ba kayo pumunta? Tatry ko next week, ha? Pag hindi ako nakapunta, tatawag ako ulit. Hindi ko pinuputol yung komunikasyon that I have the intentions of paying. Hindi yung matapos mong makuha yung pera, binlock mo na sa messenger. It is wickedness not to be responsible doon sa mga perang ating nahiram. Kung alam mong ikaw mismo yung lumapit at tumiram, kung wala man pambayad pa, makipag-usap. Makipag-usap. Alam niyo po kami sa school, ina-apply namin talaga yung yung kahit hindi baka magalit sa akin yung yung nanay ko. Hindi, pero pinapractice naman talaga namin kung sakali walang pambayad, pwede mag-exam. Basta-basta, hindi. Pumunta kayo sa school, makipag-usap, magsulat kayo ng promissory note. Never! At ako sumasama lang ang loob, minsan, kapag yung bata, niho, alam naman na yung bata ay mag-i-exam, parang hinayaan ng magulang. Makikipag-usap ka lang naman, gagawa ka lang ng sulat, di ka obligay magbayad. Ang tinuturo natin dito, harapin at maging responsable sa obligasyon. Hindi yung meron kang obligasyon,
Parang binabaliwala mo lang. Manage and settle your debts. Ito mga kapatid, pasensya na kayo. Kung magbe-birthday ka, birthday party, tapos alam mo na marami kang utang, medyo downgrade mo yung handa. Magbayad ka kahit konti. Downgrade mo yung handa. Ang masakit nito, minsan, meron na ngang utang, magagarbo pa ng birthday, at yung source, inutang ulit. Avoid necessary debts. Unnecessary debts. Avoid. Yung mga hindi pwede namang wala. Yung pwedeng wala, huwag ka nang mangutang para doon. Ang gawin natin, maka-recover. Ano yung matalinong debts? Hindi ko sinasabing masamang mangutang. Pwedeng mangutang, alam mo na ilalagay mo sa negosyo, kikita, lalago, lalaki. Hindi mangungutang ka para ipatsi ulit sa utang ulit. Amen? Manage and settle our debts. Kasi hindi po kalugod-lugod sa Panginoon kapag tayo utang ng utang pero wala sa kaisipan natin magbayad. Pag tayo umutang, bago ka umutang, iisipin mo muna, paano ko ba ito mababayaran? Saan ba manggagaling ang pambayad? Pag alam mo na hindi mo naman yan kayang bayaran, maliban in emergency, totoong emergency cases, huwag ka mangutang. Huwag ka mangutang. No? Mag-isip po tayo lagi ng paraan. At sinabi rin ng Book of Deuteronomy, God will give us the ability to produce wealth. Kaya diskarte madami. Huwag nga lang one source of income. Kaya ang dalangin ko para sa mga taga-Powerhouse Church, marami rito mga maging businessman at businesswoman. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Na yung parlor nila, laging merong nagpapariband. Ala? Ayusin natin yung ating mga pamimera. Sana po may natutunan. Sino may natutunan ngayong araw? No? Dalangin ko, bawat kapatid na naririto, maayos po natin yung ating pamamahala ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, sapagkat ang sabi ng Biblia, ang napagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, galingan mo kapatid. Lalo tayong pagpapalain ni Lord. Let us pray, Heavenly Father, we thank you for your words that we have received. And we pray, Lord God, give us the necessary skill, discipline, Panginoon, to manage the resources that you have entrusted unto us. Father, we pray for diligent hands, O God. Father, we pray for faithful hearts and lives, Lord God, that will manage properly all the resources that you have entrusted unto us. Not only that we are going to manage this, Lord God, Lord, help us to grow, Panginoon, the finances, the businesses, Lord God, that you have entrusted unto us so that these lives, Panginoon, ay magamit upang makatulong pa sa buhay ng maraming tao at ang pangalan mo, aming Diyos, ang maitaas at maparangalan sa buhay naming lahat. Ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen.